forget about Kai Sotto playing in the PBA in the near future as a local? Dahil sa sahod pa lang ay hindi talaga papasok sa salary cap si Kai. And besides, it will tilt the balance sa kung saang PBA team siya maglalaro. And the only way na magiging posible ang PBA stint ni Kai ay kung papayag ang PBA na maglalaro ang ating idol bilang import. This way ay hindi magkaproblema sa salary cap dahil mas malaki ang salary cap ng mga imports at next conference ay unlimited ang import height kaya pasok si Kai kahit sa kanyang 7'3" height. Besides, magkaroon pa rin ng balance ang liga dahil lahat ng mga PBA teams ay pwedeng kukuha ng mga 7-footers. Kailangan lang ng special ruling ang PBA sa usaping ito dahil sa current setup ay hindi talaga kaya ng PBA ang sahod na ibinibigay ng Japan B-League kay Kai, and the only way na makapaglaro si Kai sa Pilipinas ay kung taasan ang salary cap ng mga PBA teams, which is next to impossible sa ngayon. Pero kung gagawa ng concession ang PBA upang magkaroon ng opportunity si Kai na makapaglaro sa PBA, ngayong nasa peak pa ang kanyang laro, ay siguradong makabubuti ito sa Philippine basketball as a whole. This is not the first time na nagbigay ng special concession ang PBA sa mga special situations. If I remember it right, ay nabigyan ng concession noon si Alice Compton na naglaro sa PBA kahit na wala siyang Filipino blood. At ganun rin si Marcos Daupit na naturalized player noon ng Gilas pero nakapaglaro sa PBA. So in other words, this is not a new idea. Meron ng precedent noon, although different ang circumstances, yet it was done before. Siguradong ito ang pinakamahirap na concession na pwedeng ibigay ng PBA considering na isang homegrown Pinoy si Kai, yet he will play as import upang hindi magka-problema sa salary cap. At ganoon rin naman si Alice Compton, pero napagbigyan ng PBA, so kung merong demand, ay siguradong the PBA will look into it. Well, for sure, kung gusto ng immediate turnaround ng PBA in terms of gate attendance, ay siguradong si Kai Sotto na ang sagot dyan. At mangyayari pa ito in time sa 50th year anniversary ng Liga, kaya siguradong this call will gain traction in the coming days or months. And we are proud here sa Express Info ang unang nakapag-isip nito. We come up with this idea dahil nakikita natin na very active ngayon ang PBA in finding ways upang babalik ang mga fans sa venue. In fact, pati ang 4-point shot na unpopular sa mga basketball fans ay ipinasa ng Liga. How much more itong si Kai Sotto na siguradong lahat ng mga Pinoy fans gustong makakita na maglalaro dito sa Pilipinas in person si Kai. Kaya my call sa mga Pinoy basketball fans is to support this call sa PBA upang mag-gain ito ng traction at makakaabot sa kinaukulan. At balitang NBA naman, kinumpara ni Kentavious Caldwell-Pope sina LeBron James at Nikola Jokic. Hindi marami ang makapagsabi na nakapaglaro sila sa dalawang all-time greats ng NBA tulad ni LeBron James at Nikola Jokic. Pero maaring ipagmalaki ito ni Kentavious Caldwell-Pope. Si Caldwell-Pope ay naging starter sa parehong Los Angeles Lakers 2020 championship team at sa Denver Nuggets 2023 championship squad, each of whom coincidentally beat the other in the Western Conference Finals in those seasons. Sina LeBron James at Nikola Jokic ay kabilang sa pinakamagagaling na passer na nakikita ng NBA. Lalo na sa kanilang laki ay pinadali nila ang buhay para sa kanilang mga kakampi sa pamamagitan ng kanilang mataas na IQ at kakayahang lumikha ng mga open looks. Malaki ang pakinabang ni Caldwell-Pope sa paglalaro ng dalawang players na to at nakikita niya ang maraming pagkakapareho sa dalawang players na to. At kamakailan ay lumabas itong si Caldwell-Pope sa The Draymond Green Show at pinasalamatan sina LeBron James at Nikola Jokic sa pagpapadali ng laro at sa pagpapaganda ng kanyang karera sa pamamagitan ng paglalaro kasama sila sa Los Angeles Lakers at sa Denver Nuggets.
You see Bron on the ball mostly, bringing the ball up, even though Jokic can do the same thing. Point 5. Them two guys, man, they demand attention. As soon as they check the ball in, I just feed off that. I knew them guys would have so much attention on them, and it was either gonna get a wide open shot or we create a wide open shot. And now the defense gonna move because everybody's open. Kung paano napapadali ang laro, hindi nakikita ni Kentavious ang pagkakaiba ng dalawang players na to. Ang kanilang IQ ay sobrang taas, marunong silang tumira at merong silang all-around na laro. At para kay KCP, ang nagpapaganda sa kanyang karera sa paglalaro kasama sina LBJ at Nikola Jokic ay ang kanilang pagiging handa na ipasa ang bola kapag bukas siya. Hindi nila alintana kung anong uri ng pasa. Kung bukas ka, susubukan nilang ipasa sa iyo. Ang kailangan lang gawin ay maging handa na tumira at kudos sa kanila. Pinaganda nila ang karera ni KCP. At hangang-hanga talaga itong si Kentavious Caldwell-Pope sa dalawang players na to. Bagaman tiyak na may mga physical na pagkakaiba sa pagitan ni na LBJ at Jokic, ang mga similarities kung paano nila nakikita ang laro at kontrolado ang lahat gamit ang kanilang pananaw at pagpasa ay talagang kapansin-pansin. Para kay Caldwell-Pope, ang pangunahing bagay na nagpapabago ay ang kanilang kahandaan at kakayahang ipasa ang bola gamit ang alinmang kamay nila mula sa anumang anggulo, mula sa kahit saang bahagi pa ng court. At sa puntong iyon, tulad ng sinabi niya, ang kailangan lang gawin ni Caldwell-Pope ay maging handa na tumira kapag dumating sa kanya ang bola. At palaging handa siya, kaya't siya ay naging mahalagang bahagi ng parehong championship runs ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. At naniniwala itong si Caldwell-Pope na dapat sana ay napalo ng Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets sa 2024 playoffs. Siyempre, nagkaharap na ang Lakers at Nuggets ng maraming beses kamakailan sa playoffs, kung saan ang serye noong nakaraang season sa unang round ay pabor sa Denver Nuggets sa 5 laro. Pero ang serye ay napaka-close at naniniwala itong si Caldwell-Pope na dapat sana ay lumabas na panalo ang Los Angeles Lakers. Kamakailan, ibinunyag ni Caldwell-Pope na naramdaman ng Denver Nuggets na dapat sana ay natalo sila ng Lakers nung nakaraang season. At binanggit na nangunguna ang Lakers sa halftime sa bawat laban nila. Nangunguna rin ang Los Angeles Lakers ng double digits sa 3 sa kanilang 4 na pagkatalo. Ngunit hindi lamang nila napanatili ang kalamangan